Nangyari ang kwentong ito nung nasa grade 1 ako, noong sumugod ang nanay ko sa school namin. First day of school nun. Tanda ko pa, sobrang excited ako nun kasi finally, nasa malaking school na ako pumapasok, which is ang elementary school. Pagpasok ko ng classroom, madami ng estudyante kasi medyo late na din ako pumasok nun. Yung nasa likod na upuan na lang ang bakante nun, kaya doon na lang ako umupo. Pumasok na din yung teacher namin na kakilala ni nanay, kaya kahit papano, hindi ako ganong kinakabahan. Naging okay naman ang lahat hanggang sa napansin ko na may kakaibang tinginan tong mga katabi ko na parang nag-uusap sila sa mata ganun. Hanggang sa may sinabi yung isa sa akin. Hoy, may baon ka bang pagkain? Oo, Bigay mo na sa amin yan, dali. pang recess ko yun eh. Wala nga kaming pakialam eh. Akin na yung baon mo, bigay mo na sa amin yan, bilis. Gusto kong magsubong kay teacher nun. Kaso kahit anong sigaw ko parang hindi niya ako naririnig kasi nasa dulong-dulo ako nun. Tapos ang hina pa ng boses ko. Sobrang takot na takot nga ako nung time na yun. Sige, magsumbong ka pa. Lalaban ka ba sa akin, ha? Di na ako nagpatuloy magsumbong nun kay teacher kasi natakot na din ako sa sinabi ng katabi ko. Kasi malaking babae siya. Hindi namin siya kaedad nun kasi sa tingin ko pang grade 6 na yung tangkad niya. At yung isa parang pang grade 3 na. Tapos nasa gitna pa nila akong dalawa. Kaya inisip ko na wala din naman ako magiging laban sa kanila. Wala na ako nagawa nun kundi ibigay na lang sa kanila yung baon kong pagkain. Buti na lang may natira pa akong 5 pesos nun kasi binigyan ako ni nanay nun kaya nakabili ako ng banana Q. Kaso wala naman ako naging kasabay nun kumain. Hindi ko na kasi kaklase si Angel nun tapos wala din akong kaklose sa mga kaklase ko. At dito nagsimula ang anxiety ko sa school. Dito na nabuo yung takot ko tuwing papasok ako. Kung noong kinder ayaw ko magpasama kay nanay, ngayon, parang gusto ko siyang katabi sa upuan habang nagkaklase. Gustong-gusto ko magsumbong kay nanay noon nung umuwi ako. Kaso natatakot naman ako sa magiging consequence noon kasi baka gumanti naman sa akin yung dalawang bully kong kaklase. Okay ka lang ba, Jet? Opo, Nay. Paulit-ulit na nangyari sa akin yon. Kinukuha nila lagi yung baon ko hanggang sa isang araw nakaisip ako na kung wag na lang kaya ako magbaon ng pagkain, peperahin ko na lang para din nila kuhanin sa akin. The next day, ganun nga yung ginawa ko, hindi na ako nagbaon ng pagkain nun. Oh, bigay mo na sa amin yung baon mo. Huwag mo sabihing pa-ajibar na naman yan ha, umay na kami dyan eh. Oh, ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Ibigay mo na! Kasi wala naman akong baon eh. Tiningnan pa nila yung bag ko nun para malaman ko nagsasabi ako ng totoo. Wala nga siyang baon. Di ko natanda yung nangyari nun pero ang alam ko, wala naman silang ginawa sa akin nun. At saka nung grade 1 ko din naranasan na itanggi nakakilala ako. One time kasi, habang hinihintay ko si ate nun sa gilid ng school, tinawag ko yung kaklase ko nun. Ated ko siya, meaning yung nanay niya ninang ko. Nagbabaka sakali kasi ako na baka maging kaklose ko siya para may kaibigan naman ako sa classroom. Hi Ated! Kaso di man lang niya ako pinansin nun. Tapos rinig ko pa sa usapan nila nun. Ated mo pala siya? Hindi kaya. Grabe, sobrang offended ako nung time na yun. Kasi alam ko naman nakilala niya ako kasi pumupunta kami sa bahay nila minsan eh. One time, nasa labas yung teacher namin nun kaya magulo sa classroom namin at may nakabasag ng baso. Ayan, sinasabi ko na nga ba? Sige, basagin niyo na lahat yan. Sino nagpasimula ng habulan na yan? Sina Jed po! Jed! Pumarito ka nga sa unahan? Di ko alam pero di na ako nangatwira nun. Basta ang nararamdaman ko lang nung time na yun ay takot. Huwag niyong tutularan si Jed ha! Huwag kayong pasaway! Ikaw naman Jed, anong balak mo sa nabasag mong baso? Palitan mo yan ng bago ha? Palitan mo yan ng bago ha? Palitan mo yan ng bago. Iyak ako ng iyak habang umuwi nun kasi sobrang sama ng loob ko. Pero nung malapit na ako sa bahay namin, tumahan na ako nun kasi baka makita pa ako ni nanay at magtanong pa siya. Isa naman ito sa kahihiyan na nangyari sa akin nung grade 1 pa din ako. May event kasi sa school nun kaya kailangan ng isang bata sa classroom namin nakakanta sa stage. Ako yung napili ni teacher nun kasi magaling daw si nanay kumanta at nagmana daw ako sa kanya. Kasi narinig niya daw ako minsan which is totoo naman kasi hindi naman sa pagmamayabang may boses ako noon. Noon yun. Ngayon kasi ayaw ko na lang mag-talk.
Nung nasa stage na ako nun, grabe yung kaba na naramdaman ko nun. At alam niyo ba yung kinanta ko nun? Ay, pag-ibig by Aramina. Like, what the heck? Bakit yun? Tapos nung magsisimula na akong kumanta, bigla ba namang kumati yung paa ko nun. Kaya ang nangyari, ay, ang kati. Like legit guys, I wish nag-e-embento lang ako ngayon pero hindi. Totoong nangyari siya dati. Sobrang nagtawanan yung mga tao nun kaya di ko na tinuloy yung kanta at umiyak na lang ako sa gilid. Kasi syempre napahiya na ako nun eh. Buong linggo akong inuulit ng mga kaklase ko nun, pati nung mga ibang estudyante kapag lumalabas ng classroom. Tapos ang malalang nangyari pa sa akin nun, pinagtinda pa ako ni teacher nun sa labas ng classroom. Kaya patong-patong nakahihiyan talaga yung nangyari sa akin nun. Nangyari naman ito nung may pinapagawa si teacher sa amin na project. Pinapagawa niya kami nun ng gamit sa pagkakarpentero tulad ng martilyo at lagari na gawa sa kahoy. Pag-uwi ko sa bahay nun, sinabi ko agad kay tatay nun kasi alam ko naman na magaling siya mag-ukit ng kahoy kaya basic lang sa kanya yun. At tandang-tanda ko pa na sobrang ganda ng ginawa ni tatay nun. Tatay, ang ganda! Salamat po! Siguradong ako may pinakamagandang gawa sa kanila. Kinabukasan, nilagay na namin sa ibabaw ng desk ni teacher yung mga gawa namin. Kaso natagalan si teacher sa pagpasok nun kaya nagkagulo ulit sa classroom namin. Basta ang natatandaan ko nun, yung isa kong kaklase, pinukpok niya yung martilyo ko nun hanggang sa masira ito. Kaya naman pagdating ni teacher para i-check yun. Oh, bakit may sira dito? Kanino to? Wala na ako nagawa nun kundi umiyak ng umiyak. Gusto kong magwala nun sa galit pero di ko naman magawa. Pag-uwi ko sa bahay, iyak pa din ako ng iyak nun. Tutoy, bakit ka umiiyak? Nanay. Nagsumbong na ako kay nanay noon at sinabi ko na sa kanya lahat ng pinagdaanan ko sa classroom namin. Sobrang awang-awa sa akin si nanay noon kaya pinangako niya sa akin na pupunta siya sa school ko para kausapin si teacher. Oh, 2 plus 2 equals? Good morning po, ma'am. Uy, ikaw pala. Bakit? Ba't ka napadaan? Gusto ko po sana kayong makausap at yung mga batang umaaway sa anak ko. Ganun na nga ang ginawa ni nanay. Pinagsabihan niya yung mga kaklase ko na nambubuli sa akin. Sana hindi na maulit pa to. Kasi kapag nalaman ko ulit, kami na ng mga magulang niyong mag-uusap. Naiintindihan niyo ba? Sorry po. Hindi na po namin ulit aawayin si Jed. Uwi na tayo, Nay. Ayoko na po dito. Naku, pasensya ka na. Hindi ko alam na ganyan pala nangyayari kay Jed dito. At may isa pa po sana akong pakiusap, ma'am. Huwag niyo na pong pagtindahin si Jed. Hindi na nga ako nabuli sa classroom simula nung sumugod si nanay. Sa halos 7 buwan na pinasok ko nun sa grade 1, wala talaga akong natatandaan na magandang nangyari sa akin sa school na yun. I mean, no offense Tsaka hindi ko na din natuloy yung pagpasok ko nun kasi umalis kami ni nanay papuntang Bulacan kasi nag-away sila ni tatay. Kung hindi nyo pa napapanood yon, nag-transfer ako sa ibang school ang title nun. Hanapin nyo na lang dyan sa recent videos ko. Ang gusto ko lang sigurong i-point sa video na to, maging aware tayo sa mga actions natin kasi di natin alam, may tao na pala tayong nasasaktan, hindi lang natin alam. Kaya ikaw na nanonood ngayon, kung mahilig ka mambuli ng kaklase mo, tumigil ka na, please lang. Hindi magandang gawain yan. At kung ikaw naman ay biktima ng pambubuli, please lang magsumbong ka na sa mga magulang mo kasi yan ang big mistake ko dati. Yung hindi ko agad sinabi kay nanay yung nangyayari sa akin. Kaya always remember na nandyan lang sila para protektahan ka, okay? Huwag ka matatakot. At sa mga parents naman dyan and to our beloved teachers as well, please look after your kids and students po. Tanungin niyo po sila kung okay lang ba yung kalagayan nila inside the school. And before I end this video, gusto ko lang mag-thank you sa mga Pinoy animators na pumayag na makasama natin sa video na ito. And disclaimer lang guys, na sila ay gumanap lang na bully ha. Hindi sila yung totoong bully na umaway sa akin, kaya no to bashing tayo Kasi yan ang ginawa nyo dun sa elementary days sa video ko. Nagalit kayo dun sa isang Pinoy animator dun kasi naaway daw ako. Guys, yun ay ganap-ganap lang ha. At isa pa, kayo kaya nag-request na sila ang gumanap, remember dun sa post ko.
So again, thank you Ate Yogi Art and Tuwan Animation. Yun lang po, maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan niyo tong kwento ko kahit malungkot. Don't worry kasi marami pa akong ikikwento sa inyo na hindi lang naman puro sad story kasi baka naman sabihin nyo sad boy ako. Joke lang. Don't forget to like and subscribe. Bye! See you on my next video. Mwah!